Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ha mga ka-action, may gusto naman ako na i-share sa inyo about po ito sa naging pahayag ni Senador Cynthia Villar, na tinawag po na sindikato ang isang grupo. Ngayon ho natin malalaman at isip-isipin natin kung sindikato nga ba ang mga nasabing grupo, kung ito po ba ay maraming nilabag na batas. Para hindi ho tayo magtagal, pakinggan na po natin ang testimony. Tinawag naman na sindikato ni Senator Cynthia Villar ang Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI. Naging sentro ng budget hearing ng DENR sa Senado kahapon ang lupang kinatitirikan ng mga miyembro ng umano'y kulto sa Surigao del Norte. Hindi pa rin kasi sila napapaalis sa Sitio Kapihan. Pero ayon sa DENR, isang tao na lamang sa buong SBSI ang ginawaran ng karapatang manatili sa lugar na isang Protected Area Community-Based Resource Management Agreement o PC-BARMA. Sa kabila niyan, hindi raw basta-bastang mapaalis ng DENR ang mga miyembro ng SBSI. Ang gate ni Senator Cynthia Villar, mapapapayag lumipat ang mga nakatira rito kung bibigyan sila ng pera. Ako, pagtingin ko pa lang dyan, sindikato yan. O yung tunay na nangangailangan ng bahay, bigyan mo ng bahay, tuwan-tuwa. Pero yung syndicate, pera, ang gusto, napakalaking pera. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no? Napanood na po natin at napakinggan na po natin ang pahayag ni Senadora Cynthia Villar. Ito kasi mga Socorro, ito yung naging viral na kulto na maraming naaabuso yata o pinapakasal ng mga minor de edad. At ito nga, patuloy pa po ito na iniimbestigahan sa Senado, yung mga sangkot dito sa mga nasabing krimen. Pero hindi ko pa naman talaga totally alam ang pinaka-story nito kasi ano po ito, masyadong late na po ako dito, no? Ngayon ko lang ho ito nakita, mga ka-action, mga kakamping. Kaya ngayon lang po tayo nagbigay ng side natin dito. Well, about doon sa sinabi ni Senadora Cynthia Villar na bigyan ng pera para pumayag na lumipat. Tingin ko hindi lang ho pera. Mas importante po talaga yung malilipatan ng mga taong matitino ha. Hindi naman natin nila lahat ng mga miyembro ng kulto ay yung mga matitino. Siguro bigyan sila ng relocation area na kung saan doon muna sila manirahan pang samantala o pang matagalan na talaga. Kasi hindi po talaga yan aalis ang mga yan. Saan naman sila lilipat? Saan naman sila titira sa lansangan, sa kalsada? Di ba? Kaya hindi ho sila mapilit yan na mapaalis once na wala pa silang sigurado na area na malilipatan, no? At lalong-lalo na wala pa silang mga bahay na malilipatan kasi napakahirap ho magpundar na kahit maliit lang na bahay, no? Kaya siguro, hindi lang ho pera ang ibibigay dyan. Kung hindi, talagang ang importante dyan, yung area na talagang pwede na ho sila makatulog pagdating na paglipatan na nila, no? Pero kung mga ibibigay nyo dyan pera, ay maubos lang ho yun. Maubos lang po yung pambili ng soft drinks. No? So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping, no, gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa lahat nating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, The Action Man. Good evening everyone.